Magandang araw po sa inyo at ito po nga ang huling araw namin dito sa Bukidnon. Kami po ay hatid na sa Davao. Papunta kami pabalik na kami ng Manila. Sana po ay makabalik na uli kami dito. At masaya po ang naging adventure namin. Marami po salamat. Please subscribe to my channel. This is Keeper TV. Goodbye now. Kuya, pahay mo nga. Sa likod pa din. Pasigas siya pa sa likod. Ay, dali yun. Punta nga. Bade, ikaw na lang. Babalik na kami ng Manila. Yehey! Ikaw walang kasama, one driver. Walang kasama ang driver, si Bro walang Charles, si Bro Joms, si Bro Ian, si Bro Omar. Siyempre, yung aming Grandmaster. Yun, nasa gitna. Sir Ardi. Kaya kang GM na makapagpasipa. Si Ardi, saan sasakay? Doon sa kabila. Pasok ba doon? Sir Ards? Siguro ka. Pasok ka ba? Mahabang biyahe to so yes. Pahinga muna. Kaya ba? Kaya? Kaya! Kaya ni Kuyang Monte Cristo yan. Ano po magkasaan? Chikas. Inventory mo yan. Magagalito yan sa mga Sir Arts. Oo. Sir Arts. Sa mga machine. Sakay, hatod sa Davao. Magkano pumasay? Manarito ng Davao. Parang 500? 400 lang sa akin. 400 lang. 350 last. Okay, Wala pang stopover, hindi mamimigap ng pasahero, P2P, diretso. Pero GM, buti na lang pala, nakasabay pa ako sa kanila. Magbabas na ako dapat Desidido na siya. Ayaw papunta rito? Yung kasi nga, nagkamali ako ng booking, alas 10 yung arrival ko, 11. Kumain sila, ang tagal. Buti na lang kung sino yung nag-decide saan sila kumain. Tumagal sila, hindi nakasundo pa ako. 6 hours daw ang bus GM Matagal pa sabi ni Ito na parang ano naman? Ito sa mga kaoperatibo nila. Ano naman? Talaga na matagal. Dagan bulan dito ba? Hindi oras daw ang naghintay. Isa pa ngayon. Habang nateka namin, yung isang supot ng malaking Wala tayong gimbal, kaya ganito. Matagtag po. Mga galaw na sasakyan, galaw din to cellphone. Hindi naman sinabi ni GS, dapat napaksin nga ako. So yan, ang unique ng kanilang setup ng tricycle, ang galing Sabi ni Tita, diba? mo dyan mga 3 oras sa biyahe po kami mula dito sa Valencia, Bukidnon, pabalik ng Davao. Pagdating ng Davao, kung di po ako nagkakamali, pahinga muna ng konti, siyempre, pahinga, tsaka didiretso pa yung flight mamayang gabi, pabalik ng Manila. So tinitingnan ko mabuti yung setup po dito. Typical Manila, typical Philippine setup, yung style ng kalsada, yung mga puno, yung mga structures, yung tulay, yan, may mga footbridge din dito. Tapos napansin ko, centralized na rin talaga yung mga businesses. Kung ano yung mga meron sa Manila, sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. For example, yung mga Palawan, Express, siyempre gasoline stations, matagal na. Pero yan, mga Cebuana, okay, so matagal na rin yan. Pero yung mga katulad nung mga BDO ba yan, o hindi, mga bangko o mga iba pang mga napansin ko na kung ano yung makikita sa Manila, yun din makikita rito. Ano nga ba yun? Yung Angel's Burger, meron dito, kaya lang hindi ganun karami. Mercury Drug, siyempre, JRS Express. So yan, siyempre yung mga fast food chains talagang normal po meron yan kasi talagang ano yan siya, mga big time businesses po yan, mga franchises meron dito. May DIY, Mr. DIY,
Tapos yung nga, yung pagkakasetup ng kalsada, ng community, ng surroundings, ng mga terminal na sasakyan, tapos yung mga binibentang mga items, ayan, mga damit, yung style na ukay-ukay. So, ayan, nagbabike sa gilid ng kalsada, ganyan. So, wala akong nakikitang parang, ayan, may inko. Wala akong nakikitang talagang parang big difference, no? Maliban lang sa siyempre mga sole proprietor businesses na tulad dito GV Hotel, wala dito sa Manila, maaaring dito lang sa doon po, yan. Hindi ko alam, parang hindi pa yata ako nakita ng ano rito, Andox, so I'm not sure. Baka meron pero wala pa ako nakita. Baliwag, lechon, manok, wala pa rin. Chooks to go, wala pa ako napansin. Ano po? Baka dahil hindi naman ako naglalabas pagkagaling namin dun sa aming pinaka-cottage or hotel, diretso kami dun sa temple, sa lodge. So yun po. 500,000 customers, 1 million, 1 customer. Pero siyempre, one thing for sure na talagang naiba dito ay itong ating mga brother Muslims, marami talaga po dito sa Mindanao compared sa Manila. Although marami na rin ako nakikita, ano po, pero most of the time mga dito talaga. At sa totoo lang, yung mga kasama ko po for these past days, simula nung Thursday dumating kami dito sa Bukidnon, sa Davao, puro mga ano po, halo-halo, may Kristiyano, may Muslim. At ang nakakatuwa doon ay talagang masaya po at may pagkakaisa, may unity. At ang mindset at saka yung kanilang yung ano po, yung mentality, meron tinatawag na respeto. Yun po mahalaga, respect to one another. Yun po, yun ang kailangan ma-establish talaga. Kasi doon nagsisimula doon po nagsisimula lahat talaga yung para magkaroon ng coexistence. So tawag nito, harmonious relationship. Ayan po, yun po totoo nun. So far po talaga na-enjoy ko yung 4 days stay namin dito sa Mindanao. At I'm looking forward na makabalik po talaga kami dito. Ako personally talaga kasi, pero marami po ako natutunan dito. In a span of 4 days more or less, I come to realize that there are a lot of things that I need to understand, I need to learn, and I need to appreciate and accept. Because culture and traditions really matters. There are different setups, and besides the terrain, puro bundok, ang ganda. Talagang marami pong maraming akong kailangan matutunan na hindi ako pwedeng mag-assume along the way kung ano lang na nakikita ko, na didinig ko, ba sa news or sa social media. Hindi po yun batayan, hindi yun absolute. It's not an absolute argument or absolute belief na pangahawakan. Okay, so yun po, marami pong salamat, and wag niyo po kakalimutan, Phone a Pet and Win a Friend, at lagi po kayong mag-subscribe sa aking channel, Skipper Dean TV or Skipper TV. Mamaya po, once meron po ako mga mapansin na kakaiba uli or additional content dito sa ginagawa kong vlog, I will see to it na i-share ko po sa inyo. And please do comment and like, share, and subscribe. And salamat po na marami. Have a great day. Goodbye po. Trip to Bukidnon. Overview Bukidnon. Ito paakyat. Ito 85. Ito Kimuli na 50. Ito 85. May mini durian. Pag ito 50. Doon ka, sir, Bani. Pabalot na na. Ay, balot na niya. Ha? Nanaray, pwede ba dito na daw? Magkano po yung ganito? Ate, taka ka.
sir. Durian din na siya pero sa punuan ng sulat ano. Ito, 85 pesos yung ganitong parang durian. Ang galing, oh. Nakalagay sa basket. Parang durian, mini durian. Souvenir. Meron dito mga kwintas-kwintas, bracelet. O may mga pang massage o pang kamot ng likod. Ayan po, mga sombrero. Tingnan natin overlooking Bukidnon. Exercise to. Pasabak tayo dito. Diyan sa baba sir. Tatlo 100 po. wala yung nakaimbo. Di ba ang ganito? Wala. Yung ganyan lang po. I love Davao. Ayan, oh. Tapos dalawang lugar kukunin ko, Bukidnon at Davao. Dalawa na puntahan natin. Ref magnet doon sir ah. Sige po, salamat. Ay. Ayan na lang. Ref magnet nga naka-bright. Oh, ang ganda, oh. Grabe, oh. Dito po maraming mga zigzags eh. Tsaka ano, mountainous na terrain po dito sa Bukidnon. Ang ganda, lamig. Mas malamig po dito kumpara sa ano eh, sa Davao. Tunan tayo. Parang Baguio dating, oh. Malaki lang siya, ibibi. Ha? Lawak, mayroon pang baba. Ah, talaga? Ang ganda, oh. Laki, oh. Ipayakyat na tayo. Ayun lang yung Napakalawak, oh. Ang taas na lugar, oh. Sabi sa umaga daw, mas maganda kasi para daw may sea of clouds daw dito. Yung sinasabi nila, parang Baguio. Oo. Ang lamig, parang Baguio, Tanay, Tagaytay. Oo. Ayan. Ang ganda, ganda po. Overlooking. Mahangin siya, presko. Pag nakapunta kayo dito, talagang mag-enjoy po kayo. Maganda siya kahit pa paano. Tsaka ano, talagang, yung mainit, bakit hindi? Opo, kaya lang, puro puno, alam niyo yun, mas nakakawala ng stress. nakakawala ng stress. Tama po kayo. Alam niyo yun, yung nature pa rin. Tama, yan ang hanap natin sa Manila kasi para maka-experience kayo ng ganito. Kailangan pupunta kayo sa mga specific na lugar. Halimbawa, pinakamalapit, UP, makakita kayo ng mga puno, yung garden doon, ganyan. Tapos, pero mainit. Di kaya pupunta kayo sa, sa Tagaytay or sa Tanay. Sa Tagaytay po, marami ng tao eh. Marami ng bahay. Sa Tanay, medyo ganito pa rin na setup pa. Tsaka mountainous place talaga. Maganda. Ayan, Pag nakapunta po kayo dito, sigurado magugustuhan nyo po ito. Buti nag-stop over po kami dito. Ayan, This time po we're able to reach the boundary of Bukidnon tsaka po ang Davao. At ipapakita ko sa inyo yung landmark ng Davao. Siyempre po, dito yan sa Skipper TV. Salamat po sa panonood sa aking trip. So let's go. Ayan po, ang landmark. Si Haring Ibon. Gusto ko yung ginawa ni Kuyang Chris, ha? Parang maganda yun, no? Picture lang kita. Makapalog nga. Okay na ako. Ayan po, paalis na kami ng Davao, pabalik na ng Manila.
board na uli kami dito sa aeroplano Cebu Pacific. Ngayon po ay alas 10:20 ng gabi. So 1.5 hours po biyahe namin mula rito sa Davao pabalik ng Manila. So salamat po ng marami uli sa lahat ng mga kapatid namin sa Bukidnon at sa Davao sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin sa loob ng 4 na araw. At nawa po makabalik uli kami sa inyo sa mga susunod na panahon, lalo na sa November yata ay magkakaroon dito sa Davao ng conferral. So hopefully kung available po makabalik uli para makatulong sa mga kasama natin, mga kapatid natin dito sa kanilang conferral sa mga bagong kapatid na papasok. Sana po ay maging maluwalhati at matagumpay at ligtas itong aming biyahe pabalik ng Manila. Maulap daw po sa Manila ngayon. Sana po ay okay, walang maging issue sa pag-uwi namin. Protektahan niyo po kami, mahal na Panginoon. Hello everyone, this is Chai and together with my team, welcome aboard Cebu Pacific, making first moment happen with you. We are now ready to depart for Manila. In command of the aircraft is Captain Ayan po, maandag na. Hinar Ignacio, and he will be assisted by First Officer John Nico Fernandez Vera. Our flight... Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Ninoy Aquino International Airport. Towards NAIA Terminal 3 for your proper and safe disembarkation. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave any of your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins as heavy items may have moved during the flight. Mangyari po lamang na manatiling nakaupo at hintayin matanggal ang ilaw sa fasten seatbelt sign bago tumayo para kunin ang inyong mga kagamitan. Nais rin namin ipaalam sa inyo na ang paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Maraming salamat po. Back to Manila na. On behalf of your entire Cebu Pacific team, headed by Flight Deck Crew Captain Ignacio and First Officer Rivera, together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly with you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. Thank you po sa safe flight. Nandito na po kami gauto sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila. Nakabalik na po kami. Thank you po.